Bato, the ghost senator, Soto urges public to file complaint for months. 4 month long absences. Ayan na. Maganda to, ghost senator. Mag-fix inhaler for fast relief. Speaking of senator, mga kabsat, ako po. 3 weeks na pong hindi nagpapakita at may sahod po ito, mabsat ha. Itong senador na to, sumasahod po. No, bayad na bayad, 300,000 per month. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa aking mga kasama sa Usapang Batas, dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin kung anong responsibilidad ng Senado. At bakit napaka-importante ang reklamo kapag may senador na hindi ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos at hindi na pumapasok na kung ilang linggo o mag-iisang buwan o mahigit isang buwan na. Ano ang dapat na aksyon ang ginagawa dapat ng mga senador dito sa ating bansa? Ano ang responsibilidad nila sa ilalim ng kanilang mga sinumpaang tungkulin? Imaginein po ninyo na ang Senado ay isang napakalaking kumpanya. Ang mga senador ay parang mga empleyado na binoto natin para magtrabaho, siyempre para sa atin. Kaya dapat siguraduhin ng Senado na ginagawa ng mga senador ang kanilang trabaho. Ang isa sa mga pangunahing tungkulin niyan ay dumalo sa mga meeting, yung mga session dyan. At ang susunod na katungkulan dyan ay mag-isip ng mga batas. Kung marunong mag-isip. Yun lang, attorney, kung may isip. At tulungan ng mga tao sa kanilang mga pangangailangan. Dapat sumusunod sila sa mga tamang gawain. Malinis ang record at walang ginagawang mali. Talagang they need to faithfully comply with what the Constitution dictates to lawmakers, di ba? Pero ang tanong dito paano kung may senador na hindi ginagawa yung trabaho niya? Na obviously, it almost tantamount to abandoning the duties of a senator. Talagang niha-niho, wala. Ni sick leave, vacation leave, wala. Parang ginagawa ng isang ordinaryong empleyado. Wala talaga. Total silence. So pag ganyan, dito papasok yung reklamo. Kung may senador na laging absent o may ginagawang hindi tama, pwede natin siyang ireklamo. Para nagsumbong ka sa human resources, no, sa HR manager ng isang kumpanya. So susunod na tanong dito sino ang pwedeng magsampa ng reklamo? Kahit sino. Tayong mga ordinaryong tao ay pwede magsampa ng reklamo. O kahit kapwa senador ng isang senador na hindi gumagawa ng tama. Anyone from the Senate pwede magsampa ng reklamo. So, pag ganyan ang sitwasyon, saan dapat ireklamo? Siyempre, alam na nating lahat yan. Sa Ethics Committee ng Senado. Sila yung mag-iimbestiga at magbibigay ng karapatan sa senador upang ipaalam niya kung bakit nagkaganon ang kanyang sitwasyon. Kumbaga, siyempre dapat may due process of law. Pero bakit sabi ni Tito Soto mag-file ng reklamo ang tao? Tayo ang iniinganyo na magsampa ng reklamo sa Ethics Committee. Kasi yun nga ang tamang proseso, di ba? Hindi pwedeng basta-basta na lang sabihin na, ay, absent si senador. Tanggalin na yan sa trabaho. So, kailangan kasi dumaan sa tamang proseso para magkaroon ng
investigasyon, di ba? Pero para sa aking sariling pananaw, mas mabigat kasi kung senador mismo ang nagrereklamo. Di ba? Siyempre, mas alam nila yung detalye. They know the facts of the case. Magkakasama sila Against dyan. an erring or a senator neglecting or abandoning his duty. Mas alam nila yun eh. They are in the right position para magsampa ng reklamo. Imagine ninyo uli sa isang kumpanya, mas mabigat kung ang mismong supervisor mo ang nagreklamo sa iyo, di ba? Ibig sabihin, seryoso talaga yung problema kapag yung supervisor mo o yung immediate manager mo ang nagsasampa ng reklamo. Aba, iba ang dating nun. Malakas ang impact nun kaysa dun sa outsider. Di ba? Ibig sabihin, mas mabigat ang reklamo kung hindi lang tayong ordinaryong tao ang magsusumite ng reklamo. May iba't ibang rason kung bakit tayo nagte-travel. Narangan na naman tayo, Ma'am Sat. Siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ha? Sa mga hindi pa po nag-like dyan, baka naman. Alright. Ang mga inasal Dalawang harang pa talaga. Attorney, Ang laki-laki! Kita at paa. Kung yung pati mismong kasamahan niya sa Senado ay nagre-reklamo din, ay di mas maganda, di ba? Ibig sabihin niyan, hindi lang ito simpleng chismis o paninira. Ibig sabihin may seryosong problema sa pagtatrabaho ng isang senador na hindi na pumapasok sa opisina. Hindi na nagpa-participate sa mga committee hearings, sa mga sesyon. Wala na siya talaga for more than 1 month or close to 1 month. Ngayon, ano mangyayari pag may nagreklamo? So, ang gagawin ng Ethics Committee dyan, syempre, initially, magkakaroon ng investigation. Ito, common na to sa atin, due process of law. Diba? Magkakaroon ng pagdinig kung saan pwede magpaliwanag ang senador na inirereklamo. Bakit ka hindi pumapasok? Ba't mo pinapabayaan ng iyong chairmanship sa isang committee? Blah, blah, blah. So pagkatapos niya na nabigyan lahat ng pagkakataong magpaliwanag, magdidesisyon ng Senado kung may ginawa nga bang mali ang senador na niha-niho, walang natanggap ang Senado kung bakit siya nag-a-absent lagi. Consistent, habitual na. So, ano ang pwedeng maging parusa sa senador na ganito? Pwedeng suspendihin yan nang walang sweldo, katulad ni Kiko Barsaga. O pwede ring tanggalin na yan, diretso, no? Bilang senador. Bakit? Seryoso yung usapin sa ICC. May waranto pa rin si Bato. Pwede mo nang tanggalin yan. Act of disorderly behavior ang ground. So sa board, binibigyan din ng diskusyon na to ang kahalagan ng pananagutan ng institusyon sa loob ng Senado kung saan ang Ethics Committee ay nagsisilbing isang mahalagang mekanismo para sa pagtugon sa mga aligasyon ng maling pag-uugali o pagpapabaya sa mga tungkulin. Bagamat ang resulta ng isang reklamo sa Ethics Committee ay halos pareho anuman, no? O sino man na nagsampa nito. Ang isang reklamong pinasimulan ng isang senador mismo ay nagdadala ng karagdagang bigat ng panloob na aksyon ng institusyon na nagpapatibay sa papel ng Senado sa pagpapanatili ng sarili nitong mga pamantayan ng pag-uugali at pananagutan. Maaaring mapahusay ng proaktibong pamamarang ito ang tiwala ng publiko. Importante yan eh. Yung tiwala ng publiko sa kakayahan ng Senado na
pangalagaan ang sarili at tiyakin na ang mga miyembro nito ay tumutupad sa kanilang mga tungkuling konstitusyonal. So, kinakailangan, no, na suwetuhin sa layman's term, yan ang tawag sa atin, di ba? Suwetuhin natin yan. Kapag alam natin may maling ginagawa ang isang senador, abay, pitikin mo na sa tenga yan. Kasi may accountability yan eh. May pananagutan yan sa taong bayan. Hindi lang sa inyong mga senador, sa taong bayan may pananagutan yan. Sinisita na namin eh, umaksyon kayo. Walang reklamo, parang walang nagbabantay sa kanila. Di ba? Eh, ba't kami ituturo nyo eh? Kami ang boss nyo, ba't nyo kami inuutusan magreklamo? Kayo ang magreklamo, inuutusan namin kayo bilang mga ordinaryong mamamayan. Dahil kung may isang senador na hindi ginagawa ang trabaho niya, may karapatang magreklamo ang taong bayan through the representatives, kayong mga senador. Di ba? Dapat mag-initiate na kayo ng move. Sampahan nyo na ng reklamo sa Ethics Committee ang inyong kasamahan na senador. Di ba? Tama. Hindi yung kami ang inuutusan ninyo. Kami ang boss eh. Inuutusan nyo kami. Diba? Sa amin kayo nag-apply bilang senator. So ngayon, ibabalik namin sa inyo ang kautusan. Mag-file na kayo ng reklamo sa Ethics Committee sa lalong madaling panahon sapagkat ang usapin tungkol kay Bato de la Rosa ay hindi simpleng bagay lamang. Ito ay isang seryosong usapin sapagkat si Bato ay nahaharap sa isang seryosong krimen committed during the time of former President Rodrigo Roa Duterte doon sa krimen against humanity. Inhuman. So sana naintindihan niyo po itong aking paliwanag. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, attorney. Naku po, itong ghost senator na doon na si Bato de la Rosa, naku po, pinapasahod pa rin natin yan mga kakabsat, no? So, talagang hindi rin biro ang 300,000 per month na sasahurin niya na wala siyang ginagawa, kundi magtago na lang. Dahil takot na mga kabsat. Iiyak-iyak. Sa sobrang tapang niya noon, ngayon, para na siyang, ang tawag nito talagang sobrang takot, no? Takot na takot sa bluff ni Ombudsman Remulla. Paano pag totoo na? Yun na yun. Wala na. Sabi nga ni Trillanes, nandyan lang yan sa Davao nagtatago, hindi na yan lalabas, no? Kasi naka-lookout na yan. Tragis na ako po. Siya. Mag-last subtopic tayo, mabsat, no? Anong oras na ba? 10:30, no? Mag-last subtopic tayo na isang oras na tayo. Alright, thank you very much, Absat. Again, sa mga naiwang 90, sa mga di pa po nag-like dyan, like and subscribe po. Maraming salamat po. Okay, last subtopic tayo. Last subtopic. Asan na yung ating countdown?